Matapos ang matinding paghaharap sa pagitan ni Nagumo at nitong kasalukuyang pinuno ng order na si Oki, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 123 and 124 ng Sakamoto Days ay sa wakas, masasaksihan na natin ang pagpapatuloy sa naudlot na malupit na bakbakan na kung saan ay sa episode na ito ay matutungyan nyo lang naman ang mga bagong banta na haharap sa ating mga bida para sa huling laban. Kaya na may this is Mr. Anime-ken at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Oki at Nagumo na nabigyan na ng kanilang in-order na house blend na nang magkasabay na nilang tinikman ito ay kagad namang kumuha si Nagumo ng kutsilyo at ibinato ito kay Oki pero diniflect ito ni Oki gamit ang teaspoon kaya bumao ng kutsilyo sa may pader. Inilagay naman ni Nagumo ang kanyang kamay sa mesa at sinipa si Oki na nagpatalsik nito. Subalit hawak-hawak pa rin ni Oki ang kape mga kaibigan na di pa nababawasan. Nasabing at least man lang hayaan daw siya nitong mag-enjoy sa kanyang kape. Sagot naman ni Nagumo na Mr. Oki may nakalimutan ka. Sabi naman ni Oki na kaya itinapat naman ni Nagumo ang bill sa mukha nito na sabing ang bill. Na matapos yan ay tumansik naman sila sa labas na sabi ni Oki na no thanks. Sagot naman ni Nagumo na di ba ang boss naman daw ang nagbabayad sa mga bill? Tugon naman ni Oki na paumanhin, hindi mo na ako boss ngayon. Kaya dito na binuksan ni Nagumo ang kanyang case na sabing okay, ito na lang daw. Kung sino raw mabubuhay sa kanila ay siya raw ang magbabayad. Kaya kinuha na rin ni Oki ang kanyang weapon na sabing sige. At dito na nga inatake ni Oki si Nagumo pero nagawa itong mapalihis si Nagumo gamit ang kanyang weapon. Itinusok naman ni Oki ang kanyang armas sa semento para makapag-land ng maayos sa sabing tungkol daw sa sinabi ni Nagumo kanina na matatalo raw ang JAA kung wala daw sina Nagumo at Sakamoto sa kanila may babala lang daw siya dito kay Nagumo na wag raw itong masyadong magpaka-kampante kasi ang ira raw sa mga makapangyarihang order ay tapos na raw. Nakapag-scout na raw siya o nakapag-recruit ng mga iilang mga individual na may talento raw sa pagpatay. Matapos niya nilipat naman na eksena dito sa dalawang lalaki na sabi nitong isa na parang mukhang suspicious daw itong mga kanto ngayon. Nasabi naman nitong isa na oo nga, siguro dahil sa mga bagong miyembro ng JAA. Maya-maya pa napansin naman niya ang isang pulis na sabing, hoy officer, di ba dapat kinokontrol mo rito ang mga krimeng nangyayari? Nabubuhay ka sa mga buwis namin, kaya gawin mo ang trabaho mo. Na matapos masabi ng lalaki ay binaril naman siya nitong pulis sa bibig pa mismo. Nasabi ng pulis na nagpulis daw siya para makabaril. Pero dahil sa bagong JAA ay legal na raw ngayon ang pagpatay. Wala na raw ngayong punto ang kanyang pagiging pulis. Sabay tinignan niya ang kanyang license to kill. Nasabi pa niya na bakit daw kaya siya nirecruit nitong JAA. Well, hanggang sa makakabaril daw siya, ayos lang. Nakuha naman ang kanyang atensyon sa batang umiiyak. Nasabi pa nitong isang lalaki na naiinis na kailan ba raw tatahimik itong batang to na nakakaistorbo na raw kasi hindi raw ito humihinto sa pag-iyak. At saka masyadong balot na balot daw itong babae para di matamaan ng sikat ng araw. Mas lumakas naman ang pag-iyak ng bata kaya sabi ng lalaki na ang pangit naman ng bata mo kapag umiiyak. Kaya sagot naman ng babae na paumanhin, papapatahimikin ko siya. Kung kaya't kumuha naman ng kutsilyo yung babae at pinutol kaagad ang ulo ng lalaki. Huminto naman ang pag-iyak ng bata matapos mamatay ang lalaki mga kaibigan at tumawa pa. Sabay makikita na hawak-hawak ng bata ang license to kill na kagaya sa license to kill ng pulis kanina. So isang bagong recruit din pala ang babaeng to na sabing gusto raw talaga nitong bata ang dugo. Pero bago muna yan, i-introduce ko muna kayo sa sponsor ng video to na ang X-World. Isang play to earn app na kung saan ay pwede kang kumita sa pamamagitan lamang ng paglalaro ng mga paborito niyong games. Ang kailangan nyo lang gawin ay ang mag-ipon ng mga tinatawag na build tokens na matitrade mo into USDT at ma-withdraw using GCash, bank account at iba pa. At nakapag-withdraw na rin ako dito. At may maraming paraan dito para makapag-ipon ng build tokens. Una, itong pets na nakapag-generate ng mga build tokens at libre mo lang itong makukuha upon entering the app. You can also level up the pets by pairing the same pet. Pero kung gusto nyo namang mag-upgrade pa para mas marami pa kayong makuhang build tokens, pwede rin naman kayong mag-invest sa mga tinatawag na X-Sprite. Mga NFT monsters na pwede nyo ring i-trade. At di lang yan, may AI agents din sila na nag-act na parang stock market mga kaibigan na pwede kayong mag-invest gaya ng stocks na buy high and sell low. So kung bumaba ang price nitong AI agent, pwede kayong mag-invest at hintayin na tumaas muli ang presyo gaya nito, saka nyo lang itong ibenta. Ganyan lang kasimple. Daw di naman talaga to sa pilitan. It's a play to earn na pwede rin kayong mag-invest. At kung first time user ka, kung magde-deposit ka ng $2 makaka-receive ka ng $4 ng libre. Pwede rin naman kayong maglaro lang ng mga paborito nyong games gaya ng Mobile Legends at iba pa. But I recommend na dito kayo maglaro sa mga high yield build apps para mas marami pang build tokens ang pwede nyong makuha. Kaya naman kung interesado kayo you can also use my gift code at referral code para may bonus na kagad kayong matatanggap upon entering the app. For gift code type lang ang Anime-ken99. Small letters po yan lahat at walang space. Uulitin ko po, Anime-ken99.
Sa referral code naman ay type Animeken na puro naman big letters at walang space. Iiwan ko lang po dyan sa description at comment section ang codes na yan at ang link para ma-download nyo na ang app. Maraming salamat. Now let's get back to the video. Matapos yan ay dito naman sa Kyoto Kansai Killing Academy ay may hiniheld na graduation ceremony. Nasabi nitong dalawang babae na mamimiss daw nila itong kanilang kaklase na lilipat na raw sa Tokyo na kailangan daw nilang mag-bonding muli. Tanong pa nitong isa na wikang, Sheena, ini-scout kayong dalawa ng bagong JAA, diba? Nasabi pa nitong isa na totoo, ang galing naman. Well, lagi naman daw ang top sa klase itong sina Sheena na parehas daw siya nitong kasama niya ng mga henyo. May kita naman na hawak-hawak nitong babaeng nagngangalang Sheena ang license to kill. Kasama niya ang isa pang babae na kanyang ate. Nasabi ni Sheena na dumating na raw ang time raw nila na nandirito na raw talaga. Tugon naman itong isa na sabi umano ng teacher sa kanila na dapat ay mga assassins ay di raw talaga dapat na maging sikat, na di raw niya feel itong recruitment na to, na mukhang suspicious daw kasi ang Tokyo. Nasabi naman ni Sheena na magiging ayos lang naman tayo doon kapatid. Sisikat daw talaga sila doon at magbibigay daw talaga sila ng pangalan para sa kanilang sarili. Maya-maya pa ay dumating naman si Gozo at Torres sa sabing, oy, may mga junior pala tayong lively dito. Nasabi pa niya na hindi raw siya nakapag-aral doon kaya na-excite daw siya na may junior sila ngayon. Sabi naman ni Torres na ang weirdo naman daw nitong si Gozo. Matapos niyan ay dumating na nga sila sa Tokyo. Nasabi naman ni Sheena na, oy kapatid, di ba parang masama ang amoy mo sa Tokyo? Sabi naman nitong kanyang nakakatandang kapatid na hindi raw siya makapaniwala na may nakatira raw mga tao sa lugar na ito, na umuwi na raw sila. Sabi naman ni Gozo na paumanhin, alam kong kakarating nyo lang pero kailangan raw niyang magtrabaho itong dalawa kaagad. Medyo short daw kasi sila pagdating sa mga elite na mga mandirigma. Nasabi naman ni Sheena na ayos lang. Sige, gawin na natin. May napansin naman itong ate ni Sheena sapagkat may kita ang isang malaking lalaki na nakamaskara at nakatayo lang. Kaya sabi naman ni Sheena na mukhang mabagsik daw itong lalaking to. Nasabi pa niya na anlaki raw niya. Ano bang problema raw nito? Napanunok naman ng laway itong ate ni Sheena na sabing mukhang malakas siya. Sinabihan naman ni Gozo sila na hindi lang kayo ang in-scout namin. Kung gusto nyong tumaas ang ranggo nyo sa mabilis raw na paraan ay dapat nahigitan nilang daw nila ang iba pang mga baguhan. Ngumiti naman si Sheena na sabing, oh, di yan kailangan pa. May alam akong mas mabilis na paraan. Diba big bro? Kaya kinabahan naman itong ate na sabing, Sheena, hindi. In which ay dito na mabilis na nagpalabas ng isang machine gun si Sheena at pinaulanan ng bala ang lalaki. Nagulat naman ang mga tao na nasa paligid na sabing may nagpaulan ng bala. Subalit nagulat pa sila nang buhay pa ang lalaki na pinaulanan kanina ni Sheena ng bala, mga kaibigan, na nakatayo lang. Nasabi pa ng mga tao na kailangan nating tumawag ng ambulance. Sabi naman ni Sheena na may something raw nakakaiba sa lalaking to, na bakay sa katawan daw nito o sa damit. Nasabi naman itong ate na baliw talaga itong si Sheena. Nagsalita naman itong lalaki na sabing, ano bang nagawa ko sa inyo? Lagi nilang daw siyang tinatatong masama ng mga tao. Kaya humanda raw itong si Sheena na mamatay, na mga maliliit raw ito ng mga dumi para sa kanya. Naghanda naman si Sheena na sabing ang boses raw nito ay surprisingly high at hindi raw deep. Maya pa ay kinuryente naman sila ni Gozo at inawat. May kita naman ang epekto dito sa kanila. Nasabi pa ng ate ni Sheena na wikang, Sheena, ako ito ang big bro mo. Sinabihan naman sila ni Gozo na bahala na kayong gumawa ng kahit na ano mamaya. Sa ngayon ay i-save daw dapat nila kanilang energy kasi matagal na raw nagsimula ang laban. Sabay pinakita rito ang bagong recruits na sabi pa ni Gozo na silang lahat daw ay mga prodigy daw pagdating sa pagpatay. Na noon ay nasa behind the scenes lang daw silang nagpapalabas ng mga skills. Pero ngayon ay ito na raw panahon na maipakita nila ang kanilang kakayahan. Matapos yan ay nilipat naman na dito sa clinic ni Granny Mia na kung saan ay nakakonfine si Sakamoto, na sabi pa ni Shin na sina Slur daw ay nag-aaligid na ngayon sa buong syudad para hanapin sila kasi kausap lang daw niya kanina si Seba. Kung saan ay dito naman ipinakita ang sinabi ni Seba kay Shin kanina na sabing ang JCC ay may ICU raw at mas safe daw dito kaysa sa Tokyo. Tanong naman ni Mafuyo na pupunta ba raw si Shin dito? Sabi naman ni Seba na niligtas daw noon ni Sakamoto ang JCC kaya ay may utang na loob daw sila kay Sakamoto. Matapos yan ibalik dito kay Shin ay nakakuha naman si Utang ng isang secure transport na sabing ililipat na raw nila sa Sakamoto sa JCC. Na sa pagpasok ni Lu ay namangha naman siya sa lawak at laki ng interior na sabing magiging komportable raw sila dito na magre-relocate daw silang lahat. Tinanong naman ni Hana si Shin kung pupunta ba raw sila sa Assassin's School. Nasagot naman ni Shin na oo. Although pangit daw ang mga pagkain doon pero kailangan daw nila itong kayanin. Nagsalita naman si Atari na sabing actually dito lang ako kasi wala na raw siyang natitira pang swerte. Sinabihan naman siya ni Shin na delikado rito. Sumama ka sa amin. Umiyak naman si Atari na sabing huwag mo akong hawakan. Walang makapagsabi kung anong klaseng kamalasan na maa-attract ko sa inyo. Kasi ayaw raw niya malagay ang lahat sa risk ng kamatayan dahil lang sa kanya. Sabalit tinawakan naman si Atari ng lahat na sabi pa ni Aoy na ang pag-iwan sa batang babae nanginginig ay mas worse
factors pa raw dyan. Kinuha naman ni Bold si Atari na sabing hindi kami ang tipo ng mga tao na nagre-rely lang daw sa swerte. Nasabi pa ni Wutang na ang swerte ay unscientific naman daw. Wala raw kasing ebidensya na nag-i-exist ito. Sabi pa ni Hana na nakita niya raw sa TV sa horoscope channel kanina na swerte raw siya ngayong araw na to kaya pwede raw tumabi si Atari sa kanya mamaya. Dahilan na naiyak naman si Atari at humingi ng sorry sa kanila. Sinabihan naman sila ni Kindaka na nasa loob na raw si Sakamoto kaya naghanda na sila na sabi ni Shin na tara na. Pupunta na raw sila ngayon sa JCC. Kaya mabilis na silang umalis. Sabi pa ni Bold na matagal na raw siyang di nakapunta doon. Sabi naman ni Wutang na nasa kailaliman daw ng kabundukan nakalocate ang JCC na 2 oras raw ang biyahe mula rito patungong JCC. Tinanong naman ni Bold si Lu kung kamusta na raw si Sakamoto. Sabi naman ni Lu na stable naman daw ang vitals nito. May kita naman na nasa loob na silang lahat mga kaibigan at binabantayan si Sakamoto na sabi pa ni Hana na papa. Maya-maya pa nagulat naman si Bold nang may nakita siya sa side mirror na nakabuntot sa kanila. Nasabi pa ni Bold na kainis, may bisita na kagad tayo. Sabi naman ni Wutang na in-expect niya nga raw na mas marami pa sila. Nag-alala naman si Atari kaya pinalapit siya rito ni Hana at Aoy. Kung kaya't naghanda naman si Shin at Hisuke at binaril ni Hisuke ang nakabuntot sa kanila. Subalit laking gulat niya nang sinalulang nito ang bala at itinapon. May kita naman na ang nagmomotor pala ay ang nakamaskara kanina na sabing ako lang lagi ang masamang tao ah. Nagulat naman si Shin at Kindaka na sabing sino bang halimaw na to sapagkat inilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa semento habang tumatakbo pa rin ng motorsiklo in which ay ginamit yung tipak ng mga semento para tamaan itong sasakyan ni Shin. Nag-alala naman si Aoy na sabi naman sa isipan ni Shin na sige. Subalit laking gulat ni Shin nang biglang lumabas si Hisuke at nagawa niyang matamaan ang mukha ng lalaki gamit ang sniper rifle. Pumagsak naman sila habang si Shin ay napasigaw na sabing Hisuke, lalabas din kami. Subalit binaril lang ni Hisuke ang sa may bandang gilid ng sasakyan na nasa tabi ni Shin. At may kita ang determinasyon sa mga mata ni Hisuke mga kaibigan at wala siyang sinabing kahit na anumang word. Kaya ay mas lalong nagulat itong si Shin at napasabi na lang sa kanyang isipan na Hisuke. Kung kaya't sinabihan na ni Shin si Bold na bilisan na. Tanong naman ni Bold na paano na si Hisuke. Kaya sabi naman ni Shin na sige na. Kaya tuluyan nang naiwan si Hisuke na sabi naman ng lalaki na mga siraulo. Sa tingin mo ay makakatakas ka dito? Bigla namang may dumating na ikinagulat ni Hisuke at ang dumating ay si Kumanomi pala na sabing oh, kawawa ka naman, inabandona ka na ng mga kaibigan mo. Long time no see, bata. So hindi lang pala itong napakatigas at sobrang lakas na lalaki ang harapin niya ni Hisuke kundi pati na si Kumanomi na ang pumatay noon kay Hyo. Kung kaya't kakayanin kaya ito ni Hisuke at magtatagumpay ba kaya si Shin sa kanilang pag-relocate gayong dumating na ang mga bagong recruits na mga prodigy daw pagdating sa pagpatay. While ang kasunod sa isang matinding laban na mas titindi pa sa mga darating na mga chapters ay masasaksiyan natin sa susunod na rin ng mga chapter mga kaibigan kasi dito mo natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto niyo yung video, kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.